So yung mga tao magpapabless na ng palaspas, it's a tradition. So tingnan natin, nood tayo ng paano i-bless yung palaspas. Today is Palm Sunday. Andito ako ngayon sa San Agustin Museum. If you're a follower of my blog, ilang beses ko nang sinabi na ito yung pinaka-favorite kong museum dito sa Pilipinas. Kasi malaki siya, air-conditioned, well-maintained, marami kang matututunan dito. So, same din sa Palm Sunday. Maraming matututunan lessons sa Palm Sunday. Kasi ito yung time kung saan naging triumphal entry ni Jesus Christ papuntang Jerusalem. And yung Palm Sunday, yung nagwawagayway sila ng palm, yung naging signs and symbol nila para i-welcome si Jesus. So yun yung kina-commemorate tuwing Palm Sunday. Naalala ko yung kabataan ko rin here. Kasi yung tito ko, pare siya sa Batangas. So yung kanyang tinitirahan, maraming antique. Kahit sino, pag nagpunta dito sa San Agustin Museum, magugustuhan nila. Kung kahit binibideo ko to, I recommend na mas pumunta kayo here. So dito nga sa San Agustin Museum, umattend kasi ako na mass kanina. At dito ko naman na-experience din yung, or nakita ulit yung pagbe-bless ng mga palaspas. I remember when I was a kid, yung mga palaspas na inuuwi ng nanay ko, ginagawa ng espada. Hindi ko naman alam na may malalim na meaning pala ang palaspas. So yung gospel kanina is about dun nga sa Passion of Christ. Since Palm Sunday is the sign or yung signal kung saan mag-start na yung Holy Week. And yung gospel kanina din kinuwento, hinarrative ng Passion of Christ. Yung pagdating niya sa Jerusalem, yung mga judgment, na persecute siya hanggang sa mamatay siya, at muli siyang nabuhay. So yun yung gospel for today. I think it's from St. Luke. So tuwing andito ako sa San Agustin Church, o nag-e-echo pa talaga, ito yung pinaka-creepy na lugar for me. Ito yung pinaka-exciting din para sa akin kasi ito yung mga libingan to eh. So doon nakalibing si Antonio Luna. Hi sir. Pero ito yung creepiest for me. May papasok pa here eh. Tignan ko. Ito pa. So maraming nakalibing dito. Chinese, Filipino, foreigners. And I think yung mayaman or may kakayahan dito nililibing. O dito nililirequest ilibing sila. Ito mga friars dito. So, isa sa mga creepiest place dito sa San Agustin Museum o sa compound. Diba? Katakot. Scary! So, madaming notable people na nakalibing dyan. Tapos meron pang parang dito na ako commemorate yung ibang mga tao. Check natin kung ano to. So this monument was erected in memory of the 140 Spanish victims who were killed by the Japanese in the last days of the occupation of Manila. So ito pala yung commemoration of those mga pari na iba't ibang lahi during nung World War II. So yun yung commemoration niya. Kasi yung iba hindi na nakatagpuan, mutilated na because of the bombings, tsaka yung kung paano sila pinatay. Iba sinunog, yan, yung mga ganyang klase. So meron pa here. Siguro mga bones na lang to. I think this section naman, parang collection din of a lot of galleries. St. John the Baptist.
Saint James the Greater. Ito 19th century liturgical chair. So dyan nagmimisa. Ito yung one of the famous paintings. Genesis, creation of Adam. Gawa yun. Si Michelangelo nag-create nito. So marami ng memes na ginawa about it. Ganda. Yung mga Augustinians kasi passion talaga nila. And passionate sila sa art. Different kinds of art. Look at this. Parang buhay yung mata niya. Saint Joachim. Pero medyo parang buhay yung mata niya, no? Ganda. Galing. Saint Joseph of Nazareth. Yung mga lumang simbahan may ganito. Tapos dun parang sa sermon yung mga pare. Hindi ko alam kung bakit. Please type in na lang. Let me know kung anong ibig sabihin ko bakit nagsasermon dito yung mga pare. Mahiwagaan nyo rin ako kung ano. See? Ang gaganda. Ito yung mga nasa doors dati ng simbahan eh. Or mga sa Stations of the Cross. Dati yung ganyan yung altar. Ito yung Baroque style na altar. Mga 18th centuries. Pero there was a time mata na ninanakaw yung mga kamay. Kasi some of them are made of gold or silver or bronze. Ninanakaw ng iba. Jesus, Mama Mary, Saint John the Evangelist. So dito sa hallway, you'll see a lot of paintings, huge paintings. Ito medyo creep out ako. Medyo takot ako doon because yun yung painting ni Santa Clara de Montefalco. Wala lang. Yung eyes kasi niya buhay na buhay eh. So medyo nakatakot. Since official na na-launch talaga. Na-launch ang Holy Week. So marami tayong matututunan leksyon for this occasion. Palm Sunday marks Jesus' triumphant entry into Jerusalem. People laid down palm branches in his path. Diba? Parang pagsalubong talaga kay Jesus yung Palm Sunday. Symbolism nun tayo. Tinatanggap natin si Jesus sa life natin. So welcome natin siya as our Savior. Tapos yung Holy Monday to Holy Wednesday reflects Jesus' teachings and actions during his last days. Yun yung mga nagtuturo si Jesus nung mga panahon na nasa Jerusalem siya. Nuturuan niya yung mga tao about the Word of God. And these quieter days often observe as prayer and reflection. And then Monday, Thursday naman, ito yung commemorates the Last Supper. Siya nag-share sa Jesus ng meal during that Last Supper sa kanyang mga apostles. Dito niya binuo or ginawa yung Holy Eucharist na pinapractice natin ngayon tuwing meron tayong Mass. And then Good Friday naman is a solemn day of remembering Jesus' crucifixion and death. And then Holy Saturday naman, yung day of waiting and mourning. Jesus' body was laid down sa tomb, diba? Dun sa, parang nilibing siya dun sa parang cave. And then Easter Sunday naman celebrates Jesus' resurrection from the dead, symbolizing victory over sins and death. Diba? Dito yung ultimate salvation ng ating mga kasalanan. O, diba? There's a lesson for this. Hindi lang siya basta-basta holiday or vacation day. May deeper meaning ang Holy Week para sa atin at saka sa faith natin. So, kandito kayo sa San Agustin Church. Medyo iconic tong lugar na to. Tawag ko dito parang stairs sa Hogwarts. Diba? Ganda. Ito na talaga itsura niya ata dati. Nirenovate lang kasi nasira during the war. Pero diyan. So may mga pictures dito ng mga paintings ng persecution ng mga Christians, mga Japanese, mga Chinese. So during those days. So ito yung favorite kong era dito. Para ka nasa Hogwarts. Kaya ang tawag ko dito yung Hogwarts stairs. Nung kabataan ko sa Mindoro, Holy Week is the most boring part of the year. Yet ito yung pinaka-excited akong mangyari. Huh? Let me explain. Okay. Diba? Pag Holy Week kasi, okay, diba walang pasok? Inat. So pag Holy Week, walang pasok, bakasyon, summer, mga kalaro mo, naglalaro lang kayo maghapon, walang assignments, walang basically bakasyon. Pero at the same time, yung Holy Week na taon na summer vacation,
Pero it was the most boring part of the year. Kasi walang TV, walang radio. Paulit-ulit lang ba papanood mo? Mga tipong Lenten season, Lenten special. Pero at the same time, yun yung pinaka-exciting na part ng taon for me. Isa sa mga pinaka-exciting part na taon for me. Kasi yung nanay ko nagpapabasa tuwing mahal na araw. Ilang days din yun na maraming tao sa bahay. So super active, super busy ng bahay namin kasi may mga nagbabasa. Mga kapitbahay namin. Hindi ko alam kung may bayad yung pagpabasa. Pero isa to sa mga exciting na panahon back then. Kasi mga kalaro ko andon, mga taga Mindoro, Cantos family, mga Ting family, iba pa namin kapitbahay, nandun siya sa amin. Tapos habang yung mga magulang nila nagbabasa. Pero ang exciting dito, maraming tao nga, maraming pagkain. So may mga bisita kami, kamag-anak, na pupunta sa bahay, nakikisalo. Naalala ko yung mga pumano na namin na family friends. Sina Aling Maring, nagluluto yan. Sina Aling Nelia, kasama yan sa nagbabasa. Marami pang mga kapitbahay kong napupunta sa bahay tuwing may ipabasa. Tapos ako bilang bata, isa sa mga favorite kong time noon ay nagkikwentuhan kami or pagdating ng alas 12 na madaling araw, pag wala na, tapos na kumain yung mga tao, mga merienda na lang binibigay. Ang paborito ko, yung nagkikwentuhan na kami ng sari-saring katatakutan at kababalaghan. Ilang years din yung ganong klaseng kwentuhan 5 years ata. At saka masaya yun kasi yung mga tao, for example, yung mga sina Aling Maring, madaming kwento, madaming baon na kwento yun ng kababalaghan. Tapos yung mga anak pa niya, sila Imon, may mga kwento rin yun. Sino pa? Maraming nagkikwento ng mga horror story sa amin dati dahil pampagising nga ng mga nagbabasa. Kasi I think overnight or 2 days yung pabasa. And then yung mga ganong kwentuhan, mag-i-end siya ng around 5 a.m. Tapos kami naman, magbabike na kami. Minsan may nakita pa kami mga nakaputi. Ginawan pa namin ng istorya dahil nga nagkwentuhan kami ng katatakutan. Ako inisip ko, ay mga ano yan, mga naging tao na ulit na aswang kaya nagmamadaling maglakad. Itong picture ng mga Augustinian friars na to, isa sa mga sikat na pictures. Siguro halos lahat ng documentary ng Fraile, meron ito. Interesting may mga pare or may mga Augustinian friars na nakapalagi doon. Alam mo, isa sa mga gusto kong i-feature sa vlog na to, yung mga personalities at profile ng mga lahat ng pare or tao. Meron kaming assignment dati sa UP. Pipili kami ng mga broadcasters. Nagagawa namin ng biography. These broadcasters, yung mga hindi nakilala or parang hindi sila ganun kasikat dahil masikat sila Noli de Castro, Mel Chanco. Pero ginawa ng UP, kami mga students, inassignan kami ng mga personalities na pwede naming aralin. Gusto kong gawan yung mga tao ng ganyan, ng personalities. Para sarili kong library para in case may interested na tao na gusto mag-research, meron silang profile na pwedeng basahin. So I think yung room na to ay mga rooms or parang itsura ng yung tribunal ng mga pare. Feeling ko ito yon. So maraming paintings din kayo makikita here. I love this kind of paintings, yung mga luma. Pero ibang level yung time machine na binibigay niya sa akin na parang natatransport o nateteleport na ako sa ibang lugar whenever I see this kind of paintings, mga luma. Siguro it took us 5 years. Naging tradition yan for 5 years yung may pabasa sa bahay. 5 years siya, nagtagal. And alam ko, naalala ko, isa sa mga nagpatamlay ng tradition na to, nung nagkaroon ng brick game, if you're familiar with the brick game. Kasi yung mga gusto namin nagkikwento, tuwing nagkikwento ng katatakutan, nag-aabang ng kanyang turn sa brick game. So, madaming hanggang sa tinamad na, inantok na kasi gabi, wala ng kwentuhan. And eventually, tinigil na rin na nanay ko yung pabasa after some time. But ayun, sayang, that's a tradition na more or less 5 years namin siyang ginawa. Isa pa sa mga tradisyon na nating mga Pilipino, Katoliko, tuwing mahal na araw ay magpatuli or circumcision. Tuwing summer, mahal na araw nangyayari. Kasi may paniniwala noon
na yung sugat pag tinulian, mas mabilis gagaling kung mahal na araw siya gagawin. Parang 9 years old, 10 years old, kaka 10 years old ko pa lang noon. Wala namang plano magpatuli. Nagbakasyon lang ako sa Batangas. Pero dahil yung pinsan ko, si Kuya Menard, tsaka si Kuya Marlon, magpapatuli na, sinabay na rin ako. So biglaan. So naalala ko pa noon, lagi akong inaasar ni Tito Aye at saka ni Kuya Michael kasi silang dalawa, tinulian na sila. So inaasar nila kaming tatlo na bagong tuli pa lang. Parang kunwari hihipuin nila yung sugat, etc. Tapos yung suot ko talaga noon, buti uso, yung puruntong. Nakapuruntong ako noon, medyo maluwag. Pero mahirap talaga pag madaling araw. Nangyayari yung kalbaryo naming mga binata. So, naalala ko rin nun mahal na araw din nun. Nung minsan na meron kaming friend, si Michael Nueda, nasa Kaalapan ata siya ngayon, hindi ko sure. Pinanood namin siyang tulian, tapos pinatalo namin siya sa ilog. Tapos loko-loko iba namin friends, sila JJ. Sabi kasi pagka pukpok, nganga at sisigaw. So ang ginawa nila, pagkapukpok doon sa pagkatuli kay Michael, nilagyan na something na parang, dry na poop ng kabayo. So nilagay sa bunganga. So hindi niya nanguya yung kanyang bayabas kasi madumi. Tapos may isa rin kami friend, si Ryan Perez. Tinulian siya doon sa isang clinic. Mahal na araw din. Halos magkasunod lang sila ni Michael. Doon sa clinic, sa Block 4, sa Mindoro. So, nang pagkatuli sa kanya, kinuha yung balat. Tapos yung balat, pinaglaruan nila JJ ng iba namin friends. Nilalagay sa tinapay, tapos pinakain ata kay Ryan. So, parang in essence, yung kanyang extra skin doon sa kanyang birdie, dahil nilagay ni JJ doon sa tinapay, di ko alam kung nakain niya or kung nalunok man niya. Basta nilagay niya doon sa nakain. Mga baliw talaga. Those were the days. So, dito ako ngayon sa open ground ng San Agustin Church. Medyo kailangan linisin yung fountain kasi yung chlorine, siguro kailangan ng chlorine yung church bell. So medyo naikot ko na siya. Ilang beses ko na actually naikot itong museum na to. Pero some things are under construction pa din. One last memory nung bata pa ako about Holy Week. I can still remember na tuwing Holy Week, meron kaming family Lubis, meron kaming tour. Tuwing summer din, ganyan, pupunta kami sa Antipolo, nagsisimba. Tapos, ang laman ng jeep sa gitna kasi, andin yung mga gamit namin. Ang laman nun, mga malalaking mga tulyasi, mga malalaking lalagyan ng pagkain. Kasi, after namin magsimba sa Antipolo, pupunta kami ng Hinulugan Taktak para dun kumain. May ilang occasions na ganun. And then, after Hinulugan Taktak, pupunta kami ng Mega Mall para magpa-aircon. And then, after that gabi, nakabalik na kami ng Batangas. Imagine, aalis kami ng alas 4 ng umaga from Mataas na Kahoy, going to Antipolo, para lang makapag-early lunch kami sa Hinulugang Taktak. And then, makapag-Mega Mall sa hapon. Siyempre, nanay ko, hindi pa pa-out sa shopping yan. So balit may one time na hindi ako nakasama. Vivid pa sa memory ko yung nandun ako sa lugar or nandun ako nasa pinto habang tinitingnan sila umalis. Dahil meron akong chicken pox or bulutong. Summer yun kaya uso yung mga ganung sakit. So hindi ako nakapunta. Pagaling pa lang yung sakit ko pero para hindi ako maka-infect ng ibang tao or para hindi umulit yung bulutong ko or chicken pox or tigdas, whatever that was. Naiwan ako. Na-appreciate ko naman yung lola ko noon, si Lola Pinay, kasi I think siya yung kasama ko sa bahay. Sinamahan niya ako dahil hindi nga ako makalabas. Yun, miss si Lola. So, ang lesson ng Holy Week for me, it's really about Christ, diba? Yung sacrifice na. He sacrificed his life, yung kanyang, marami. Pero yung therefore, parang ako, on my end, some sacrifices has to be made din sa sarili ko. Not just for myself, but also for my family. Sa wife ko, sa mga cats namin, sa family ko. So, yung mga kailangang gawing sacrifices. Kung ano man kung para saan man yun, ang important is, you do it responsibly.
you do it Christ-centered, di ba? Yun yung message sa akin ng Holy Week. Di ba? Starting this day, yung Palm Sunday, listening to the gospel kanina, parang yun yung parang takeaway ko doon sa gospel na St. Luke. So thank you for watching guys, and dasal din kayo, may misa. Kung nagustuhan nyo yung video, please do share, like, and subscribe this video. At sana continue to follow me and continue to support my channel para mas lumaki tayo. Marami akong plans for this channel. Documentary, podcast. Tell your friends about this channel. Sana ma-meet din nila ako di sa video. Kung meron kayong comments, sulat nyo lang sa comment section below. Salamat sa suporta and see you on the next video guys. Babush! Happy Holy Week!